KBP. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin mga kaibigan, ganap na pong alas 11:34 na po ng tanghali. Narito na ang programang maghahatid ng mga napapanahong balitang kasing init ng tanghali. Express Balita sa Tanghali! Mga kaganapang lokal, nasyonal, mga balita sa labas ng bansa at sa daigdig ng palakasan, tinipon mula sa silid pambalitaan ng 96.7 Rinconada News FM. Sumasahing papawid at dumadagundong. Narito na ang Express Balita sa Tanghali! Magandang tanghali sa inyong lahat. Ito na po ang Express Balita sa Tanghali. At ngayon sa ulo ng ating mga balita. Isa patay, isa sugatan sa pamamaril sa Masbate. Iriga City Health Center magsasagawa ng Blood Donation Day bukas, Hunyo 27. Castro Recos 3, hinihikayat ang publiko na makiisa sa gagawin na Annual General Membership Assembly 2025 sa darating na Sabado. Alkalde ng Iriga City, dismayado sa hindi pagtaliman ng prime water sa mga probisyon nito sa lungsod. Sa headlines ng Balitang Nasyonal, malawakang balasahan sa PhilHealth, aarangkada na. 19 na bagyo sa Pilipinas, asahan hanggang buwan ng Disyembre. Habagat at ITZZ, magpapaulan sa Pilipinas. Sa headlines ng balita sa labas ng bansa, warrant of arrest laban kay ex-soccer President June, tinanggihan ng korte. Sa balitang sport, Gilas Pilipinas, maagang magsasagawa ng ensayo para sa nalalapit na FIBA Asia Cup 2025. Mga kaibigan, yan po ang headlines, uulo ng ating mga balita. Ang mga detalyas maya-maya lang. Ang manahimento kang Camarines Sur Electric Cooperative 3 nagpapagiramdom sa mga konsumidores na magbayad sa tamang oras. Tanganing maibitaran ng penalidad o maputunan ng supply ng kuryente. Tanganing mas mapadali as indain na maabala sa pagpila ng pagbayad nito kan sa indong konsumo, nag-aako ang kooperatiba ng online payment sa pagikan GCash, Paymaya, Land Bank Link, Base Portal asin sa BPI Quick Pay. Para sa mga kahapotan, bisitahon ang opisina sa Iriga, Paaw, Nabwa, Balatan, Bato, Mula, asin Buhi. Mensahe atod sa Indokan Castro Recos 3. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon ha. Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, Paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, Paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong,
kaibigan, sandali lang to. Sikaping palakasin ang inyong immune system habang nag-e-enjoy ng pag-iinom ng mainit na kape. Kaping natural dahil sa napakaraming sustansyang taglay nito. Ngunit lasang orihinal na kapeng ating nakaugilang inumin sa umaga. Dahil sa panahon ngayon, dapat malakas ang inyong immune system at nag-e-enjoy lang sa bawat araw. Inyo pong tatandaan na kahit anong klaseng gamot ang inyong iniinom, kung lagi po tayong stress at hindi nag-e-enjoy sa gamot na iniinom, malamang sa malamang, wala pong kagalingan ang inyong iniindang karamdaman. Subukan ang kape ni Manoy. Kape ni Manoy. Dahil sigurado kang mag-e-enjoy. Habang di mo namamalaya, naiibsa na ang inyong matinding karamdaman. Mag-enjoy habang pinapalakas ang inyong katawan. Ugaliing uminom ng natural. Kape ni Manoy. Kape ni Manoy. Ang kapeng Oragon, the superior herbal coffee drink. Mabibili na sa mga drugstores at butika sa inyong mga lugar at sa mga KKBN offices. You're listening to the newest source of news and entertainment in the city. This is 96.7 Rinconada News FM. Sa muli, magandang tanghali po sa inyo lahat. Sa pangalan ng aking partner, Juan Carlos Aguirre. Ako po ang inyong makasama ngayong tanghali. Ako po si Tere Lanyog Iraula. At ngayon, dumako na tayo sa detalye mga balitang lokal. Express Balitang Lokal. Hindi na umabot pa ng buhay ang isang mister na nakilalang si Toto, 43 anyos, may kinakasama mangingisda. Matapos barili ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect sa may sitio Mahinay, Barangay Peña Francia, Claveria, Masbate. Sa report ng pulisya alas 11:10 ng gabi, nitong Miyerkules habang nasa bahay ng isang mga nagangalang Dado at kakatapos pa lang mag-inuman nang biglang dumating ang dalawang lalaki. Doon na pinagbabaril ang dalawa bago tumakas. Nagtamo ng tama sa ulo si Toto habang tinamaan naman sa kanyang paa at tuhod si Dado. Naisugod ang mga biktima sa ospital, ngunit hindi na umabot pa ng buhay si Toto. Patuloy naman nagpapagaling sa ospital si Dado matapos magtamo ng mga sugat. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy kung ano ang motibo at ang mga responsable sa pamamaril. Iriga City Health Center magsasagawa ng blood donation bukas, Hunyo 27. Ang buong ulat alamin kay Patrol Numero 10 Gladys Romero. Magsasagawa ng blood donation ang City Health Office ng Iriga City bukas sa Hunyo 27 sa Iriga Sports Center. Sa eksklusibong panayam ng Rinconada News FM kay City Health Office Nurse 3 Riclat Chanebre, sinabi nito na magiging katuwang ng City Health Center ang Bicol Medical Center sa isasagawang mobile blood donation na malaking tulong aniya at marami ang magiging benepisyaryo, hindi lamang sa lungsod ng Iriga kundi sa mga nangangailangan sa buong rehiyon. Ang nasabing aktibidad ay konektado sa selebrasyon ng buwan ng Pintakasi, maging ng World Blood Donation Day 2025 at obheto ng Arriba Iriga Administration sa pangunguna ni Iriga City Mayor Wilfred Rex Oliva na unahin ang kapakanang pangkalusugan ng mga Iriganyo at makatulong sa mga nangangailangan ng dugo. Samantala, bukas ang tanggapan ng City Health Office sa mga nais makisa sa blood donation na gaganapin na bukas, Hunyo 27. Para sa 96.7 Rinconada News FM, Gladys Romero nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat. Casoreco 3, hinihikayat ang publiko na makiisa sa gagawin na Annual General Membership Assembly 2025 sa darating na Sabado. Ang buong ulat mula kay Patrol Numero 9, Melchor Bungulto. Hinihikayat ng Casoreco 3 ang publiko na makiisa sa gagawin na AGMA 2025 o ang Annual General Membership Assembly sa darating na Sabado, Hunyo 28 ngayong taon na nagaganapin sa CSPC Gymnasium sa bayan ng Nabua, Camarinesura. Ayon kay PIO Jason Nantes ng Casoreco 3, mahalagaan niya na makiisa sa naturang programa upang malaman ng mga member consumers ang mga plano at maging maalam sa kooperatiba para mas maunawaan ang mga proseso ng Casoreco 3 sa paghatid ng supply ng kuryente. Kaugnay nito, pinaalalahanan ang mga member consumers na magdala ng kanilang valid ID at lumang resibo ng bill sa kuryente na pwede nila umanong magamit kung sila ang mga maswerteng manalo sa mga palaro. Samantala, meron din anya silang libreng sakay sa lahat ng mga nagnanais na makapunta sa nasabing programa. Para sa 96.7 Rinconada News FM, ito si Melchor Bungulto, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat. Samantala, alkalde ng Iriga City,
Dismayado sa hindi pagtalima ng prime water sa mga provision nito sa lungsod. Alamin ang ulat mula kay Patrol numero 8, Carol Terao. Dismayado sa Irigas City Mayor Wilfredo Rex Oliva sa mahinang serbisyo at hindi pagtalima ng prime water sa mga provisions na napagkasunduan noon pa nang magsimula ang joint venture agreement nito sa water district ng lungsod. Sa pahayag ng alkalde nang dumalo ito na public hearing ukol sa issue, inihayag nito na hindi natupad ng prime water ang pangako nitong palawakin ang serbisyo sa mga barangay ng Irigas City. Ilang taon na rin kasi ang nakalilipas, ngunit sa kasalukuyan ay 23 barangays pa lamang sa 36 na barangays ang naaabot ng prime water taliwas sa napagkasunduan. Ang hinaing na ito ay bukod pa sa maraming reklamo hindi lamang ng lokal na pamahalaang panlungsod kundi ng mga Irigenyo consumers na sila ring nagpapatotoo sa umano'y mahina at maduming buhos ng tubig. Kaugnay nito, muling binigyang diin ni Mayor Oliva na naninindigan siya sa resolution na inihain ng sangguniang panlungsod kasama ng Liga ng mga Barangay na itigil ang joint venture sa pagitan ng Prime Water at Irigas City Water District. Para sa 96.7 o Rinconada News FM, ito si Carol Terao, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat. Oras pa natin mga kaibigan, alas 11:46 na po ng tanghali. At ngayon, dumako tayo sa detalyeng mga balitang pambansa. Express Balitang Nasyonal. Inanunsyo ng Governance Commission for GOCCs na sasailalim sa malawakang pagbabago ang PhilHealth upang mapabuti ang operasyon at mas epektibong maisa sa katuparan ang mandato nito sa ilalim ng Universal Healthcare or Act, Republic Act 11223. Ito ay bahagi ng reforma ng bagong estruktura na may 503 unit at 7,149 na posisyon. Layo ng reforma na solusyonan ang may issue o problema gaya ng luma ng workforce, kalat-kalat na datos, problema sa pagpapatupad ng mga estratehiya at reklamo sa benepisyo. Isi-centralize din ang mga serbisyong administratibo gaya ng finance, legal, IT, procurement at human resources upang mas mapahusay ang pagkakaisa at serbisyo sa publiko. Itatatag din ang Benefit Payment Appeals Office or BPAO para tugunan ang mga apela kaugnay ng benefit claims. Ang Internal Audit Office ng PhilHealth ay itatalaga ng direktang mag-ulat sa Audit Committee at sa PCEO para sa mas mahigpit na oversight. Ito ay kinumpirma ni DOH Secretary Teodoro Herbosa na katuwang ng ahensya ang DCD sa pagbabawang ito upang suportahan ang implementasyon ng Universal Healthcare. Hanggang 19 na bagyo pa ang maaaring mabuo pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR bago matapos ang taong 2025. Sinabi ni Weather Specialist Joey Figuracion na inaasang may 2 hanggang 3 bagyo bawat buwan mula Hulyo hanggang Nobyembre at isa naman o 2 hanggang Desyembre. Tanging tropical depression ouring pa lamang ang nakapasok sa PAR ngayong taon na agad din namang nalusaw. Babala ni Figuracion na mataas ang posibilidad ng landfall na masusunod na bagyo kahit hindi tumama sa lupa. Posible pa rin itong palakasin ang habagat lalo na mula Hulyo hanggang Oktubre. Karaniwang tinatak ng mga bagyo sa Hulyo ang mga rutang patungong Taiwan o Japan sa mas mataas na bahagi ng Hilagang Luzon, papuntang China o tatawid sa gitnang Hilagang Luzon papuntang Vietnam. Inaasa naman ang normal na dami ng ulan sa buong bansa mula Hulyo hanggang Setyembre. Maliban sa Hilagang Kanluran ng Luzon na maaaring makaranas ng mas kaunting ulan. Mula Oktubre hanggang Desyembre na inaasang tataas ang dami ng ulan dulot ng mga bagyong posibleng pumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility. Magpapaulan ang habagat at ITCZ silang bahagi ng bansa ngayong Huwebes. Ayon sa Pag-asa, apektado ng habagat ang kanlurang bahagi at gitna ng Katimugang Luzon, habang ang ITZC ay nakakaapekto naman
Sa ilang bahagi ng Mindanao, asahan na ang kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulok sa kalayaan ng islands sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan na posibleng magdulot ng flash flood o landslide. Sa Mindanao naman, ang malalawigan ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro at Davao Occidental ay makakaranas rin ng katulad ng panahon dahil sa ITZC. Maaari magkaroon ng panandaliang malakas na ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Dulot ng localized thunderstorm. Samantala, patuloy ring binabantay ng Pag-asa ang isang tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility sa distansyang 1,045 kilometro sa kanluran ng extreme northern Luzon na may lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at bugso na 55 kilometers per hour. Inaasan ang mahina hanggang katamtamang hangin at banayad hanggang katamtamang pag-alon sa buong bansa. Ipinaabot ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chair Jude Asidre ang kanyang pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa pagtugon sa mga FW sa Israel at Iran na nais magpa-repatriate. Sa gitna pa rin ito ng tensyon sa pagitan ng naturang mga bansa. Anya mismo ang kalihim ay nagtungo sa Israel at Lebanon para asikasuhin ang pag-uwi ng mga OFW. Maging ang mga embahada ng Pilipinas sa naturang mga bansa ay kanyang kinilala sa pagiging alerto, alinsunod na rin sa atas ng Pangulo. Ang malagaan niya ngayon ay masiguro na handang bansa sa pag-uwi ng mga Filipino migrant workers, lalo na sa pagdating sa kanilang temporary employment. Oras po natin mga kaibigan, alas 11:51 na po ng tanghali. Express Balitang International. Sa detalye ng Balitang International, tinanggihan ng korte sa South Korea ang kahilingan ng Speaker o Special Prosecutor na mag-issue ng warrant of arrest laban kay dating South Korea President Yoon Suk Yeol kaugnay ng kanyang pagtatangka na magdeklara ng martial law noong Disyembre 2025 o 2024. Ayon sa mga abogado ni Yoon, ang special prosecutor ay nag-akusa sa kanya na dating Pangulo ng obstruction. Matapos itong tumangging sumagot sa mga imbitasyon na para sa interrogation. Kinestyon naman ng legal team ni Yoon ang sinasabing investigasyon at sinabing isa lamang itong political motive. Gayunpaman, sinabi ng kanyang mga abogado na tutugon si Yoon sa susunod na paanyaya at magpapakita para sa interrogation na gagawin sa Sabado. Dagdag pa ng prosecutor na magsasagawa din sila ng panibagong warrant kung hindi magpapakita si Yoon. Inyong napakinggan ang mga pinakamainit na mga balita sa 96.7 Ringko na Express Balitang Sports. Nagkamali! At ngayon sa Balitang Sport. Ikinatawa ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone ang mahabang panahon ng ensayo nila para sa FIBA Asia Cup 2025 na mangyayari sa Jeddah, Saudi Arabia. Ayon kay Tim Cone na sa araw ng Lunes ay sisimulan na ang pag-ensayo at pagkatapos nito ay magsasagawa sila ng training camp sa Pampanga. Ang plano kasi sa Hulyo 27 pa, subalit nais ni Cone ng mas mahabang ensayo para sa national basketball team. Makakasama niya na magbabantay sa ensayo ng Gilas Pilipinas ay sina Richard Del Rosario at Sean Chambers.
Mga kaibigan, yan po ang kalipunan ng ating mabalitang lokal, nasyonal, international at sa balitang sports. Nakasama natin sa pag-ulat sina Carol Terao, Melchor Bonggulto, Gladys Romero, sa pangalan ng aking partner Juan Carlos Aguirre. Ako po yung nakasama ngayong araw. Ako po si Tere Lanyug Iraula. Maraming salamat at happy panguduhan sa Indogabo. Inyong napakinggan ang mga pinakamainit na mga balita sa 96.7 Rinconada News FM Express Balita sa sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Matindi man kamo madi, matitibay ang tuhod. Kape ni Manoy lang iniinom mi. Madi, epektibo talaga ang kape ni Manoy. Nakalimang round kami sa bago ni Madi mo. Aba, matibay ah. Sabi ko na sa imo, epektibo yan eh. Ano daw Madi kung magsabay ka mo ni Padi sa agang amay? Kola ko dyan, Padi. Baka makaya pa an anum na round. O sige Madi, hilingan kita sa aga. Padi. Hoy, di palan malingaw ha. Magdara ka nin dakol na tubig. Tabaka ma-dehydrate kita. Grabe magagaanot pang nag-jogging. Urong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. May negosyo ka ba? Ngunit hanggang ngayon, mahina pa rin? Tara, kami ang bahala dyan. Tutulungan ka namin gawa ng radio at video commercial yan. Kayang-kaya namin gumawa ng video at audio commercial. Opo, tama ang iyong narinig. Kaya ano pang hinihintay mo? Kailangan mo lang i-provide ang detalye ng negosyo mo. Kami na ang bahala sa paggawa ng script, video shoot at editing. For more details, text or call hotline number 0994-076-1344 or visit us 96.7 on Rinconada News FM office, 2nd floor, Everest Building, National Highway, Barangay San Miguel, Iriga City, Camarines Sur. You may also contact us for the airing of your advertisement. Ano ba ang hinihintay mo? Magpa-advertise ka na para negosyo mo makilala at kumita para sa pag-asenso. Malalauman sa gabos na panahon. Magiging boses, asim mata, kang mga namamanwaan. Mahatod ng totoo, tol-tol, sigurado, asim marikas na serbisyo publiko. Ibabalangibog ang patas, makatotohanan, asim tamang impormasyon. Gikan sa tugatong kang Mount Aso. Yaon ang bistadong sinarapan sa interong kinakban. Sa sarumsumon ang mga daragulang danaw sa Kabikolan. Pano-pano ng kultura, relihiyoso,
asin napapalibutan kang mga piguorgulyong turismo, asin nagpapadangat kang makulor na kapalibutan, masasarigan sa mga preskong bareta, asin magagayo na musika. Ini ang Allied Broadcasting Center Incorporated, 96.7 MHz. Rinconada News FM. Nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat. Member KBP. The views and opinions expressed in the following program are those of the host and do not necessarily reflect the policies and position of the management and the Ay station. sa mga opisina ng KKBN sa inyong lugar. Pwede rin tumawag kay Manuel Richard Villasa sa 0998-98-700-58. Oy, Maning, ano yung tinitimpla mo? Ini ang kape ni Manoy. Kape ni Manoy? Ang kape ni Manoy, nakakapabaskog sa kuya. Linghuli kan mga sangkap na yaon dikti. Tanan mo nga ni, mabakusan ang nakakatabang sa marhay na salod, masiram pa ini. Yung mananggad pa Iwaning, masiram talaga. Ano ang mga sangkap ka ini pa Iwaning? Ini ang mga sangkap kang kape ni Manoy. Non-dairy creamer na marhay sa salod. Igwaning coffee powder. Nganing makaiwas kita na magkaigwaning hilang sa atay. Asin pinapatibay ang satuyang puso. Stevia, natural na pampahamis. Sambong, nakakatabang na mailuwas ang mga atikan sa tuyang hawak sa paagitang pag-ihi. Naba, sarong antioxidant. Asin anti-inflammatory. Nakakatabang na maprotektahan ang kidney. Malunggay, itinatao kay ni ang mga kaipuhan na sustansya kan sa tuyang hawak tangaling makumpleto ang mga nawara na naging dahilan na marao ang sa tuyang hawak. Psyllium has sinaayos ang pagdumi, blood sugar level, tabang sa pagbaba kang kolesterol asin tabang na daitulos kita magutom. Silimarin na proteksyon sa liver. Macarot powder na napakusukan sa tuyang enerhiya asin 6 na katabang para magpababa kan blood sugar. Itama ang kolesterol level. Magiging relax asin iwas sa stress. Nakakatabang na makaiwas kita sa hilang na diabetes asin inaayos ang sexual function kan mga kalalakihan. Tungkat ali, nakakatabang na maayos ang libido asin sinusuportahan ka ini na maging normal ang hormone level kan kalalakihan. Bako sa na para kay Manoy, ninhulita iguani tribulus terrestres. Ang aning itaas ang libido kan mga kababaihan. Iguaning cornicoid with extract na pinapataas ang testosterone production, estrogen level, partikular na sa postmenopausal na babayi. Natatabangan man kaini ang mga kababaihan na maglangkaw ang libido, asin ang vaginal dryness, asin naging normal ang cortisol level kan sarong babae. Asin iguainin ning L-arginine, tangaling mag-improve ang pagdaloy kan dugo sa mga ugat, lalo na sa satuyang puso. Kaya palan pa Iwaning, pero may kang nasa kondisyon mo niyan. Saan man yan mababakal? Hindi mababakal sa mga opisina kang KKBN. Oh, ano pang hinahalat mo pa Iwaning? Sunod na digdi sa motor ko, taibahan mo ako sa KKBN. Na gusto ko man maging kondisyon ang sakuyang hawak, kagaro permina sa na ako bublay. Tara na! Halat nga ni, taday paubot ang sakuyang iniinom. Ipainom mo na ang kimay kasyon, tamadama na kita. Sige lugod, kape ni Manoy. Extra strong herbal blend with energy booster. Mababakal sa mga opisina kan KKBN sa saindong mga kapoy. Totoo po yan. Digdi na lang sa KKBN, taasertado ang kape. Kape ni Manoy. Kalusugan, kayamanan, basta natural. Masakit na likod, namamagang tuhod, di makapagbawas at di rin makatulog. Palaging pagod at pinanghihinaan, makasustansya ang iyong kailangan. Halika na at iyong puntahan, ng Lunas ay iyong masumpungan.
Anuman ang karamdaman at problema sa kalusugan, may solusyon na yan, kaibigan. Galing sa natural na pamamaraan, natural na kasama mula noon hanggang ngayon, ang natural na si Richard Villesa at ang natural na programang KKBN, Kalusugan, Kayamanan, Basta Natural. Ang programang nagbibigay ng mga impormasyon, mga solusyon at mga kaalaman para tayo ay mabuhay na malayo sa karamdaman, basta natural. Sa internet, napapakinggan dito sa www.kkbn.weebly.com at sa mga may Android phone, maaari na inyong install ang application upang inyong mapakinggan. Narito si Richard Villesa sa KKBN, Kalusugan, Kayamanan, Basta Natural.